Kasama natin ang senior lecturer mula sa UP College of Law, si Attorney Virgil Ligutan. Magandang hapon po. Good afternoon. Dano, tsaka Maan, good afternoon. Ay, ang ganda naman na get up ngayon ni ni ano. Galing ng hearing, galing ng Attorney. hearing. Galing sa hearing. Yun nga, sige, Zandro. Kanina po ay muling naghain sa ombudsman si dating senador Antonio Trillanes IV ng graft at plunder na reklamo sa ombudsman. Ito po ba ay hudyat na may mamumuuna namang impeachment complaint Nakaamba. Ayan. laban kay Vice President Sara Duterte? Buena I mano. think yung tanong, ito pa ay iba sa pinaplanong impeachment complaints against the Vice President. I don't think so. Parang kasi yung nakita ko naman, yung gist ng complaint ni former Senator Trillanes, parang nakafocus pa rin diba, sa confidential fund as yung nabasa ko sa kapatida. So, I don't think it's that different sa paparating ng mga impeachment complaints against the Vice President San. Sabi nga, maituturing daw na, kasi ang sinasabi ng mga kabilang kampoy, ang liit-liit lang naman ito kumpara no, sa mga sinasabing nakuha no sa maanumalyang flood control projects. Kumbaga, bakit ito yung unahin yung imbestigahan, but hindi yung ito mga flood control projects? Pero ang sabi ng silent majority no nung founder na si Jocelyn Acosta, halos kapareho naman yung aligasyon, no? Pagkakamal pa rin ng kabangyaman at lahat naman ay dapat bigyan prioridad ng ombudsman. Attorney. Yung tawag ko dyan na Maan, yan, parang what about ism? No? Parang fallacy na yung argument is but hindi natin hapulin yung billion-billion. But you settle sa yung sinasabing 612 million 500,000. Sagot ko doon, why not? Diba? Ba't hindi natin hapulin lahat ng sinasabing nagnakaw sa pera ng bayan, sa kapanan? Hindi argument na mas malaki yung mga sinasabing nakulimbat sa flood control projects. It's not an excuse na bibigyan natin ng tinatawag na free pass yung mga nagnakaw ng less than 1 billion, yung allegation against sa Vice President. In her case, 612 billion 500,000 pesos. Parang ang laking naman, kalukuhan na hindi po pwedeng hapulin yung less than 1 billion. Dapat hapulin yung more than 1 billion. Sagot ko na, I have to repeat, hapulin. Lahat ng dapat hapulin. In fact, ito, ilang beses ko na na-mention sa mga interviews, di ba? May isang school principal na hinatulan ng pagkakapitan ko ng 11 years for sinasabing nagnakaw daw ng pera ng bayan to the tune of 5,000 pesos. Nakakulong daw. Diba? So, hindi excuse yung may malaki pang perang sa sinasabing ikaw. Yung sagot ko dyan, dapat hapulin. Lahat ng sinasabing nagnakaw, hapulin whoever, tsaka whenever, tsaka whatever. Attorney, kasama kayo no sa grupo na nagsampa nung ikatlong impeachment complaint, kung matatandaan ko, laban kay VP Sara Duterte. Kinabibilangan ito ng I think mga pare, no, mga abogado din, mga religious group. Ngayon po ba ay sa darating na Pebrero kung saan ay magalaps na yung 1-year bar rule, meron po bang aksyon or movement itong same grupo na I think kinabilangan nyo noon na magsasampa ng impeachment complaint? Bago man to o may dagdag na reklamo laban sa Vice Presidente, Attorney? We are seriously considering yung pa-fight ulit ng impeachment. So, abangan natin sa February. We are seriously considering filing
another impeachment complaint laban sa Vice President. Sa Feb 6 ay Yes. Maglalapse. matatapos na po yung one-year bar rule. Pero kasi po may inihain na rin na impeachment complaint laban sa Pangulong Bongbong Marcos diyan sa Kamara at na-transmit na rin kanina may kumpirmasyon Na-elevate na. Oo. mula sa tanggapan ng House Secretary General na nasa tanggapan na ng House of Representatives Speaker. Ano po ba yung pagkakaiba nung dalawa nitong proseso na nung last year na impeachment laban sa pangalawang pangulo at ngayon naman yung impeachment laban sa Pangulong Bongbong Marcos? Alam mo, Sandro, walang masyadong pagkakaiba yung proseso tsaka yung timeline, so to speak. Kasi yung timeline naman from yung pagpa-file ng impeachment complaint up to yung sinasabing transmittal. Pag successful yung complaint to the Senate, hindi nagbago na sa Constitution yan. Quick lang, no? Para this is also to educate yung ating mga kababayan. Yung proseso pag nag-file ng isang impeachment complaint tsaka pag nakita naman ng Secretary General na ito ay duly endorsed ng kahit isang member lang ng House of Representatives, okay? Yung Secretary General tsaka yung yung Office of the Speaker, they have yung tinatawag na 10 session days para isama sa order of business. Yun yung yun yung take ko doon na pinasa na sa House Office of the House Speaker, and then obligation now ng House Speaker yung opisina niya na isama sa order of business yung na-file na impeachment complaint within 10 session days. Yung susunod na after masaling sa order of business yung pagpapasa sa Committee on Justice within 3 session days. Siguro di ba sabi daw kanina yung makabayan lang pa yun na sabi nila sila din ay magpa-file ng ibang impeachment complaint against BBM. So yung tanong siguro, attorney, po pwede ma-consolidate yan. Yes, nasa decision ng Supreme Court sa Duterte versus House of Representatives na bago ipasa sa Committee on Justice po pwedeng i-consolidate lahat ng mga na-file na impeachment complaint against an impeachable. Pero for the record, yung decision ng Supreme Court, yung House, yung Duterte versus House of Representatives, ano pa doon, may nakabimbing motions for reconsideration, yung sa amin pang 5. Okay, so yun yung status ng case na yan. Paano? Attorney Ligutan, yung impeachment kasi laban sa pangalawang pangulo, ito'y dumaan doon sa committee on yung mga committee hearings, specifically itong House Committee on Good Government and Public Accountability, dahil nga yung issue doon sa mga laptops kasama tsaka yung mga confidential funds ng DepEd at ng tanggapan ng pangalawang pangulo. Pero itong impeachment complaint laban sa Pangulong Bongbong Marcos, ito'y hindi dumaan doon sa mga pagdinig ng Kamara. Ito ba sa tingin nyo ay hindi ba't ito'y parang gumaganti lang yung Duterte block para magkaroon ng impeachment laban sa Pangulo? Sandro, we have to clarify. Yung Quadcom hearings, I think you are referring to yung mga Quadcom hearings. Yung mga Quadcom hearings, hindi pa yan parte. Hindi pa yan kasali sa impeachment process. Parang parang doon nag-gather ng facts at evidence. May nakitang ebidensya, may nakitang kaso yung House of Representatives against the Vice President. Yun yung basis ng mga impeachment complaints na na-file sa House of Representatives. Pero iba yung proseso doon. Parang sinasabi po, pwedeng sabihin natin preparatory yun sa pagfa-file ng impeachment complaint. Pero yung tanong siguro, pwede bang out of the blue? May isa like yung nag-file against President Marcos na pupunta siya sa Secretary General, saka magpa-file siya ng impeachment complaint kahit walang mga prior investigations. Ako, yes, tama yan. Yan ay allowed ng Constitution. Walang kailangang preparatory na mga investigations by the House or ibang ahensya ng gobyerno para lang mag-file ng impeachment complaint. Pero yung tanong, ganti ba yun? Yung Santo, yung time. Parang time. Parang now, na yung paparating
kasi well-publicized, February 6, yung mga pwedeng mag-file ng impeachment complaints against the Vice President. All of a sudden, may magpa-file ng impeachment complaint against the President. Yung timing, yun yung timing. Passing, so to speak, Santo. Attorney, ngayong na-elevate na, na-transmit na sa opisina ng House Speaker itong impeachment complaint at sinasabing may 10 session days para i-forward sa plenary. Order of business, tawag doon. Yes. So, Tama. So, sa 10 days na yun, ano ang titingnan ng House Speaker? Gayong, kasi meron na rin namang pahayag ang House Speaker bago pa man nakarating sa opisina niya itong impeachment complaint. Sinasabi na rin niya na walang merito, walang sustansya ang impeachment complaint laban sa Pangulo. Ayan. So, yan nga, oo. Kasi, di ba, para sa kaalaman lang ng ating mga ka-ATM, yung 10 session days, ano yung titignan ng House Speaker doon? Gayong nagbitiw na rin siya ng pahayag na sa una pa man, na walang sustansya, merito yung impeachment complaint laban sa Pangulo. Alright. So, now we are guided, Kasi nga, kahit na subject to motions for reconsideration pa, nakasulat sa decision ng Supreme Court kasi, I'm looking at it now, nakasulat pa, na walang discretion yung House, yung Speaker of the House, or yung Secretary General, other than to refer daw to the proper committee within 3 session days. Yun yung sabi doon. So, dapat i-refer to the Justice Committee. Now, ito medyo tricky now. Okay. What about yung mga complaint na sinasabi ng Supreme Court na mga sham? Sabi parang walang yung parang nuisance na mga complaints, okay? Nakasulat din sa sa decision na yung mga obvious, yung klarong mga sham complaints, yung hindi verified, yung insufficient informed, dapat daw i-dismiss immediately kahit in-endorse. So, yung opening doon, na kahit nakasulat sa decision ng Supreme Court na dapat i-refer to the Justice Committee, walang discretion daw yung House. Pero, pag obvious naman na sham complaint, nuisance complaint, walang visa, pwedeng i-dismiss, pwedeng hindi i-refer to the Justice Committee. Pero nakita ko yung at least naman nabasa natin yung yung gist ng na-file impeachment complaint, verified naman, tsaka may endorso naman. I don't think makukonsider siyang sham complaint. So yung sagot ko dyan, per yung Duterte versus House of Representatives, obligado yung House Speaker, yung opisina niya, to refer that to the Justice Committee within 3 session days after masama sa order of business yung complaint within 10 session days. Now, pag nag-file yung makabayan black ng ibang impeachment complaint, okay, yung tanong, attorney, pwede bang ma-consolidate? Yes. Tsaka yung period na pwedeng ma-consolidate, yun yung period before i-refer to the Justice Committee. So, pag nag-file within 10 session days, pasok pa rin sa 10 session days, pag nag-file ulit yung ibang grupo ng ibang impeachment complaint, i-consolidate yan. May option yung yung House of Representatives want to consolidate lahat para isahan lang yung pagre-refer sa Committee of Justice. So, halimbawa lang, para sa kaalaman na rin ng lahat, ay kailan sinasabing initiated na ang impeachment complaint at hindi na pwedeng mag-accept pa ng iba pang complaint, attorney? Okay. Pinagbago yung Francisco Doctrine na yun yung pag-refer to the Justice pero yung may inat yung Supreme Court, yung pag-inarchive, deemed dismissed. That's why that is something that we really do not agree with. Yun yung subject namin sa motion for reconsideration. Yung madali ang sagot sa tanong mo, it is still yung pagre-refer to the Committee on Justice. Yun yung mag-trigger ng 1 year bar.
Pero Attorney Ligutan, nabanggit nyo kanina yung mga sham, kumaga ay yung mga hindi naman, wala namang katuturan na paratang. Sa tingin nyo po ba yung bahagi nung impeachment complaint laban sa Pangulo, yung sinasabing kinidnap daw ang dating Pangulong Rodrigo Duterte, sa tingin nyo, will that hold water? Ito po ba ay sa tingin nyo may form and substance kapag nagtuloy-tuloy itong impeachment complaint laban sa Pangulo? Even if I don't agree na may merit yung argument na in compliance with international law, yung ginawa ng executive. Even if I don't agree vehemently sa legal argument, I'm not prepared to argue na ako-consider siyang sham complaint. Kasi nga yung sham complaint, parang more on talagang hindi naman lang sinunod yung mga basic requirement na dapat daw verify, dapat daw may endorsement ng isang member, at least isang member ng House. So unfortunately, I cannot go that far na sabihin sham complaint yun. But I don't think papasayan sa Committee on Justice. Kasi nga sa Committee on Justice, Sandro, yun yung opportunity ng House na suriin if the complaint is sufficient in form and substance. Yun yung first test ng impeachment complaint. Pero we have to face reality. Administration to ni President Marcos. I don't think papasa sa Committee on Justice yung impeachment complaint against the President. Personally, ang hirap namang i-argue. Pati kasi Attorney Ligutan, kasi kasama rin doon kasi yung paggamit di umano ng droga ng Pangulo. So parang parang saan galing yun? Naka-circumstantial, may ebidensya ba? For me, it's more like parang political, parang minamaximize yung political impacts ng idea na may nag-file ng impeachment complaint. Pero I am basing this on experience. Yung final naming impeachment complaint laban sa pangalawang Pangulo, 78 pages yun Talagang ginugol namin sleepless nights para lang makaporma ng isang credible impeachment complaint. 78 pages. Ito, allegation kinidnap, saka yung drug Mr. President, hindi naman substantiated. Parang personally, dapat ma-dismiss yung impeachment complaint against the President. No matter ano yung political affiliation namin. If based on substance lang, parang ang hirap naman. So, attorney, halimbawa sa 6 na ground, 4 hanggang 6 na grounds, ay makitaan nga na, teka, itong isang to parang imposible naman. Parang mahirap magkaroon ng ebidensya dito. So, pwede na siyang maligwak, attorney? Pwede, yeah. Okay, I think discretion yan ng Committee on Justice na iligwak yung dapat iligwak, so to speak. At saka mag-proceed sa plenary yung dapat lamang pwedeng mag-proceed sa plenary. So pwedeng matuloy, makitaan man ng isa, dalawa, na maaring may form and substance na sinasabi. Parang ganon. Yes. Kaya nagkakaroon ng minsan yung pag-final, isa na lang or dalawa na lang yung magiging articles of impeachment kasi doon yung pagdidesisyonan ng Committee on Justice. Tama, Attorney Ligutan, ano? Yes. Opo. Yes, Sandro. Kasi nga yun, at doon sa pagdinig na yun, Attorney Ligutan, mabibigyan ba ng pagkakataon ang Pangulo o kaya in the case of the Vice President na makapagsalita o kasi hindi pa naman yun yung trial proper Alam mo, ano yan, issue yan, yung impeachment against yung former Chief Justice natin, si Justice Des Sereno. Naalala ko yung footage na yan sa ABS-CBN. Diba? Andun yung mga abogado niya present, gusto magsalita, pero parang apparently hindi binigyan ng pagkakataon ng Justice Committee na kapagsalita. Okay, if my memory serves me right, kasi nga parang wala naman daw sa news na pwede magsalita. Pero ito yun, sa Duterte versus House of Representatives, prominent sa decision na dapat mabigyan na opportunity to respond yung impeachable officer subject to impeachment kahit sa Justice Committee pa lang. So parang
mas na-emphasize. So I think pag nagpadala, for example, yung presidente or yung vice president ng mga abogado niya sa Committee on Justice, parang mahihirapan na yung Committee on Justice not to allow them to speak in defense sa client and this time around. Pero siguro pang huling tanong ko na lang, sa inyo pong palagay, syempre nakita nyo na rin naman po yung impeachment complaint, itong inendorso ng Pusong Pinoy Party List. Sa tingin nyo po ba, may magtutuloy-tuloy ito? I don't think so. Based on experience, sabi nga, nahirapan, di ba? Based on documents, based on kapal yung sa amin. Nahirapan. I mean, at least naman, hindi po muna nag-proceed sa trial. Looking at that, my personal opinion is, I don't think so. Hindi nauusan. Ayan. Oo. Alright. Pero ito nga, 'di ba, yung sabi mo nga, yung isang grupo, yung grupo ninyo na nag-file ng impeachment complaint, yung third, ikatlo. Sabi nyo ay pinag-iisipan nyo o may naki-movement, may binubuo na kayo at ito pa rin ba yung dati o madadagdagan pa yung articles of impeachment? We'll see on February 6. We cannot telegraph our budgets. Oo, kasi exclusive sana eh. O kaya di Attorney Ligutan, baka naman nakikipag-usap din kayo dun sa ibang mga grupo na naghain ng Pag-isahin. isa pang impeachment Pwede ba complaint yun? sa Pag-isahin? Vice President. Oo. Magkasundo. To be honest, wala pa yung like... Mm-mm. Okay, if ever matuloy, promise, I'll let you know, guys. Kasi alam nyo, naaalala ko, itong si Attorney Ligutan, hindi rin namin alam, may ugong na may magpa-file last year. Mga December, the other year, 2024. Pero may mga informasyon kasi kaming nakuha mula sa sources namin na meron. Oo. Pero hindi namin sure. Kung saang grupo? Hindi, alam namin kung saan grupo, pero hindi namin alam kung anong oras. Kaya nakaabang kami. Nakaabang. So, nung dumating si Attorney Ligutan, Yun na. ayun na. May dala confirm na siyang papel. Oo, at in-interview nga namin siya muna bago nila final. Naalala ko the other year, Attorney Ligutan. Mula ngayon, kukulitin ko na si Attorney Ligutan para exclusive. Ano? Or sa Feb 6, dapat yung mga reporter sa house nakaabang na dun sa labas ng tanggapan ni Abangers Secgen. na. Ayan. I could just imagine yung scenario sa House on February 6. Nako. Na ilan yan? Nako, telling yun Very telling yun, Attorney Ligutan. Tingin ko tuloy. Tuloy yung grupo niya. Alright, sige po, Ayan. maraming pong salamat, Thank Attorney you. Ligutan. Zano at Maan, maraming salamat.